Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong si Pastor Apollo Kibuloy ipapa-aresto na raw ng Senado. So, bakit siya ipa-aresto ng Senado? So, pag-usapan po natin yan kasama si Banat Bay. So, pasok po. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa gitna po yan ang investigasyon sa kanya ukol sa mga alekasyong sexual abuse ng ilan sa mga dating miyembro ng kanyang grupo. Sabi pa ni Kibuloy, tinitiktikan siya sa sabwatan daw ng Pilipinas at Amerika para siya'y kidnapin at patayin. Pero sabi ng ilang senador, kung hindi pa haharap si Kibuloy sa susunod na pagdinig sa Marso, ipapa-aresto na siya. Nakatutok si Salima Refran. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Boses lang at walang video ang inilabas na pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro sa pagdinig ng Senado. Gawa-gawa at paghahamon lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Yo, patay tayo dyan. Sa akin kasi dito sa part na to, medyo irrelevant. Napaka-pogi naman nito ni Pastor Kibuloy dahil nga single daw siya kaya siya pinag-aagawan. So parang, eto tuloy muna natin, medyo nakakatawa lang to. Whether single or not single, you can commit that mistake. Okay? So, to give that kind of reason for me is a little bit medyo mababaw. Honestly, nabababawan ako sa part. Kasi napaka-irrelevant naman kasi yung statement na yun ni Kibuloy sa kasong kinakaharap niya, sa isyong kinakaharap niya. So parang ano namang koneksyon kung single ka at pinaggagawan ka ng mga babae. Diba? Parang ang mga allegation sa iyo is yung pangmamaltrato, yung pagsasamantala. So parang ang layo ng connection nun na dahil single ka. So napaka-irrelevant masyado dun sa kinakaharap niyang issue. So kaya nga sabi ni Banbay medyo mababaw yung itong statement ni Kibuloy. So kung ganyan yung magiging statement niya, so, ang mangyayari talaga dyan, tutuluyan siya ng Senado na ipa-aresto kasi hindi naman acceptable yung statement niya, yung kung ganyan yung magiging depensa niya. Hindi acceptable yan. Single siya, pinag-aagawan siya. Diba? Tuloy natin. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran, at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Yan. Una doon. Yun ang reason niya. Ngayon, kasi hindi natin pwedeng sabihin na, totoo naman yan. Snow Summer Sister, salamat po. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Remember, the burden of proof must come from the accuser. Tama, mali. Sino ba nag-akusa? Yung mga nandun sa Senado. So, for me lang sa akin lang, medyo mababaw yung dahilan niya, pero I still consider Kibuloy as innocent. Kasi remember, sa ating batas, doon lang tayo sa tama. Diba? Until proven guilty, the person is innocent. Tama, malinaw naman po sa batas po natin yan. Hanggat di ka naman nakahatulan ng korte natin dito, inosente ka. Yun nga lang, sa nangyayari kasi ngayon, tulad dyan sa Senado, na once na inakusahan ka, parang guilty ka na kagad. So, dito sa Senado kasi, ang ginawa kasi rito, naglabas sila ng mga alegasyon tungkol dito kay Kibuloy. Pero ang gusto lang mangyari, si Kibuloy yung maglabas ng ebidensya niya na para pasinungalingan yung mga issue yung kinakarap niya. Kaya nga sabi ni Banat Bay dito
ang burden of proof dapat ando sa accuser. So ang accuser dito yung Senado, si Hontiveros. So dapat maglabas siya ng mga ebidensya niya na talagang itong si Kibuloy is yun nga, ginagawa niya yung mga pinaparatang. Pero tandaan po ninyo, yung Senado po, hindi naman yung korte. Oo, meron silang kakayanang ipaaresto, ikulong yung isang tao, pero within the vicinity lang ng Senate. So, yung kulungan naman sa Senate, hindi naman talaga totaling kulungan. Dahil nga sabi nga ni Senator Robin Padilla, ang ganda-ganda pa nga ng kulungan sa Senado, kaya gusto niyang mabago yun. Tapos, yun nga, tingin ko naman, hindi naman basta-basta ipakukulong din si Kibuloy. Dahil nga andyan naman yung mga kaibigan niyang mga senador. May mga natulungan naman siya mga senador na lumapit sa kanya nung nakaraang eleksyon na natulungan niya. So, unang-una, andyan naman si Senator Robin Padilla na nagbigay ng statement na pinasisinungalingan nga yung mga witness ni Hontiveros na yun nga na namamalimos daw yung mga yung mga miyembro niya namamalimos daw kasi nga sabi nga ni Senator Robin Padilla siya nga hindi nga hiningan ng hindi siya hiningan ng pera nung siya tinulungan nung humingi siya ng tulong kay Kibuloy tungkol dun sa pagtakbo niya sa pagiging senador. Hindi naman daw siya hiningan ni Kibuloy, so pinasinungalingan niya. So yun yung parang yun yung burden of proof na dapat na i-provide ng Senado. So yun nga, nakapag-provide na rin si Kibuloy ng witness niya, si Senator Robin Padilla. Yun nga, yung kay Hontiveros kasi medyo yung mga nilabas niyang witness is paano ka maniniwalang witness yung kung nakatakip yung kanilang mga muka, hindi nga binigay yung identity ng mga witness. Kaya nga sabi nung isang ni Marcolera, di ba, paano mo nga naman paniniwalaan yung isang witness kung ayaw ibigay yung identity, hindi nga maibigay tapos ang any reason dahil daw sa security raw. So kung ganun yung magiging rason, ano yung patunay ng witness? Ang nagsasabi siya ng totoo kung yung sarili nga niya, yung kanyang identity, hindi niya maibigay. Hindi niya masabi yung totoong pangalan niya, yung identity niya. So, yun nga yung pagkakaiba ng korte ng Senado tsaka yung korte ng nung talagang korte natin, yung Supreme Court, na once na yung korte yung nag-issue ng warrant na dapat kang ikukulong ka talaga sa sa regular na kulungan. Hindi kagaya ng Senado na ikukulong ka lang within the vicinity ng Senate. Tapos pwede namang mag-appeal yung mga abogado mo tulad ni Kibuloy, just in case na ikulong siya sa Senado. Pwedeng i-appeal yun sa Supreme Court para tablahin yung hatol ng Senado na ikulong siya kasi pwedeng lumabas sa illegal detention. Although may kapangyarihan sila in aid of legislation. Pero yun nga, pwede silang tumakbo sa Supreme Court para hingin yung ano ba yung magiging hatol nila. Kaya nga ang mahirap lang dito sa Senado, once na sila yung gumawa ng ganyang resolution, parang lumalabas guilty na kagad yung mga inaakusahan nila. 'Di ba? Tulad nga nung sa yung nangyari sa Parmali. Although hindi tayo doon hindi tayo sang-ayon doon sa na inaakusahan. Hindi ko ibig sabihin hindi tayo naniniwalang walang corruption noong time na yun. Pero yung ginawa kasi nila noon hindi naman sila korte para ipitin sa kulungan yung mga resource person nilang gusto nilang makuha ng sagot. Pero eventually, di ba, pinakawalan din naman ng Senado dahil nga sa utos ng korte. So, yun yung ibig sabihin ni Banat Bay na once na yung tao is inakusahan, hindi naman niyang guilty unless sabihin ng korte. So, lumalabas, innocent pa rin siya until proven guilty. Yun nga, sa Senado, once na sila yung nag-akusa, is parang lumalabas, guilty na kagad yung kanilang mga inaakusahan. So, yun lang po yung ibig sabihin ni Banat Bay. So maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.